The Kingdom of Jesus Christ brings you Powerline, your daily source of power from on high with Pastor Apollo C. Kibuloy. The beautiful city of Eilat is situated at the intersection of the desert and the sea, at the foot of picturesque mountains. Today, it serves as both a port and vacation destination on the Red Sea. Today, in addition to being a port city, Eilat also serves as a land bridge between Israel and Egypt to the south and Israel and Jordan to the east. From the beautiful city of Eilat, we bring you Pastor Apollo C. Kibuloy in today's special episode of Powerline. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kababayan sa buong Pilipinas. Narito po tayo sa Eilat. Ito po ay ang border ng Israel at ng Egypt. At sa likod ko po ay ang Red Sea na kung saan ay nakasulat sa Biblia na dito po dumaan ang mga Israelitas nung sila ay humayo sa pamamagitan ng pangunguna ni Moses sa kapangyarihan ng Panginoon papunta po sa Canaan. Dito po sa kabilang dakong ito ay ang Ehipto at pagkatapos ang Red Sea at dito po sa kanan ay walang iba kundi ang Jordan. At napaka-historic po ng lugar na ito, biblically historical po para sa atin dahil nandito po nanggaling ang lahat ng mga sinusulat sa Biblia na atin pong sinasampalatayanan. Kaya mula po dito sa Red Sea, dito po sa border ng Israel at ng Egypt, ay inihahatid ko sa inyo ang programang ito ng Powerline. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, nagpapasalamat po tayo na naibabahagi ko sa inyo ang mga paglalakad kong ito sa lugar ng Israel, dito po sa Holy Land. At ito po ang sinabi ng banal na kasulatan patungkol sa lugar na ito. Sa Exodus chapter 14 verse 21,
And Moses stretched out his hand over the sea. Ito pong Red Sea na naririto. And the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. And the Egyptians pursued and went in after them to the midst of the sea, even all the Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. And it came to pass that in the morning watch the Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians, and took off their chariot wheels, that they drave them heavily, so that the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against the Egyptians. And the Lord said unto Moses, Stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, and upon their chariots, and upon their horsemen. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared, and the Egyptians fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. And the waters returned, and covered the chariots and horsemen, and all the host of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much as one of them. But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians. And the people feared the Lord, and believed the Lord and His servant Moses. Mga kaibigan, ito po ang istorya nitong Exodus Kapitulo 14. Magpapasimulang versikulo 21 hanggang sa katapusan ng kapitulo. At narito po, tulad ng sinabi ko sa likod, ang tinatawag na Red Sea. Hindi po pulang dagat ang nakikita natin, pangalan lamang po yun. Ngunit talaga po napakalawak ng dagat na ito, na kung titingnan mo, imposible pong mangyaring ito ay mabibiyak at magkakaroon ng daan sa kalagitnaan. Ngunit tulad po ng sinabi ng Biblia sa Exodus 14, ito nga po ang nangyari. Dahil makikita po natin ang border na ito, ng lugar na ito pong nasa kaliwa ang Egypt, at ang nasa kanan ng Jordan, at ang nasa kalagitnaan ang Red Sea. At dito tinatayang dumaan ang mga 3 milyong mga Israelitas mula sa kamay ng mga taga-Ehipto at mga sundalo ni Pharaoh, na ito ay binabalik-balik po natin, na binabasa sa banal na kasulatan. At ngayon po ako ay naririto upang i-retrace ito. Mga 2,000 taon ang nakakaraan, o mga 5,000 taon o 3,000 taon ang nakakaraan bago pa po dumating ang Panginoon. Ito pong lugar na ito ay nakasulat na sa Exodus, sa Biblia. At ito ngayon ay ang lugar na kung saan naririto tayo upang ating pong pagmumuni-munihin ang mga pangyayari noong mga panahong yon, kung paanong iniligtas ng Diyos ng Israel ang kanyang bayan nung sila ay dumaan sa dagat na ito sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay, isang milagro na ang Panginoon ang siyang nagligtas sa kanyang sariling bayan. Mga kaibigan, ang tinatawag na Diyos ng Israel ay siya ring Diyos natin sa mga sandaling ito. Kaya ako po ay naririto upang sabihin sa inyo na ang Diyos ng Israel na ito ay siya rin ang Diyos na nagligtas sa kanyang bayan nang siya ay pumunta rito pagkatapos na sila iniligtas sa mapulang dagat. Pinalakad sila sa mga disyerto papunta po doon sa Kanaan, sa land of Palestine. At
sila po ay niligtas sa kamay ng mga Egyptians. Ngunit, nang dumating ang kanilang Mesiyas, ito po ay hindi nila tinanggap sapagkat ang akala nila ang kanilang Mesiya ay tulad ng isang haring tulad ni David at Solomon na darating na napakarami ng mga sundalo, napakarami ng mga kayamanan na makikita, palasyo, nakatira sa palasyo. Ngunit ang haring ito ay nagkatawang tao. Pagkatapos, ipinanganak sa sabsaban. At pagkatapos dumating na walang anuman na nakikita nilang maaaring kanilang ipagdiwang tulad ng isang pagdiriwang ng pagdating ng isang haring makapangyarihan. Ngunit hindi po nila alam na ang misyon ng Panginoon ay misyong tulad din kay Moses. Ngunit ito ay misyon lamang upang ang espiritu ng tao ay siyang makalaya sa pagkakaalipin tulad ng kanilang physical na pagkakaalipin sa Ehipto nang sila ay nasa kamay ni Pharaoh at sila ay pinahirapan, pinarusahan, inalipin. Sa katunayan ng mga pyramid, sila po ang nagpatayo niyan. Sila po ang manpower na kumilos na magpatayo niyan. Ngunit nang dumating ang kanilang hari na inaasahang magliligtas sa kanila sa lahat ng mga imperyong nakapalibot sa kanila, hindi nila inaasahan na ang ililigtas pala ay walang iba kundi ang kanilang espiritu. Na ipinakita ng Panginoon na ang espiritu pala ng tao, kung ito'y nakabilanggo, siya ay tunay na nasa bilangguan. At ang Pharaoh ngayon ay walang iba kundi si Satanas. At ang Ehipto ay walang iba kundi ang sanlibutan. At ang Israelitang tunay ay walang iba kundi ang espiritu na nasa sa loob ng tao. At ito ang dapat na makalaya. Nang dumating ang Panginoon, ang panibagong Moses, dala-dala niya ang mensaheng ito. Ngunit hindi po maunawaan ng kanyang bayang pisikal na walang iba kundi ang Israel. Kaya po hindi nila tinanggap ang tunay na tagapagligtas. Ngunit tayo, mga anak ng Diyos, na uunawaan natin ang sinabi ng Panginoon sa Juan 8:32 nang sinabi niyang, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magbibigay sa inyo ng kalayaan. Kaya ang katotohanan yan ay walang iba kundi ang kanyang mga salita na dinala ng ating Panginoon sa bansang ito na walang iba kundi ang kanyang bayan. Ngunit ang kanyang physical na bayan ay hindi po tumanggap nito. Bagkus ipinako nga siya sa krus at pagkatapos inalipusta, pinatungan ng koronang tinik ang kanyang ulo. Hindi po siya tinanggap ng kanyang physical na bayan dahil spiritual po ang kanyang dala, sapagkat ang nakikita pong kailangang maging tunay na Israelita ay ang ipinanganak sa espiritu. Naroroon po ang tunay na pagiging Israelita, pagiging tunay na anak ng Diyos. Kaya't ang mensaheng ito ay dumating sa atin nang siya ay hindi tinanggap ng kanyang bayan dito. Sinabi niya, tatawag ako ng isang bayang hindi ko bayan, sila'y magiging aking bayan. Aking bayan, tatawagin ko sa aking pangalan, na noon ay hindi ko bayan. Eto na nga po, dumating ang mensahe sa atin, at pagkatapos tinanggap natin, kaya ngayon nauunawaan natin na ang pagiging tunay na Israelita ay ang pagiging Israelita sa espiritu, at ang tunay na kalayaan ay ang tunay na kalayaan sa espiritu, at ang tunay na Panginoon ay ang Panginoong nagligtas sa atin sa espiritu na walang iba kundi ang pangalawang Adan, ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, sa mga sandaling ito, ako po'y bumalik dito. Dala-dala ang mensaheng ito. At nakikita ko ang nakita ng Panginoon mula pa na ito palang kanyang bayang pisikal hanggang ngayon ay bulag sa paniniwala, sapagkat pisikal lamang hangga ang kanilang pagtanaw. Hindi po ito lumagpas pa sa espiritu at sa paniniwalang ang espiritu ng tao ay mababago. Mga kaibigan, sa atin po
tinanggap natin ang mensahe ng panibagong Moses na walang iba kundi ang anak ng Diyos. At tayo ngayon ay sumampalataya sa kanyang sinabi. Nang sinabi niya sa Juan 3:5, maliban ang tao ipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ngayon ay hindi na po ang physical na Israel, Kanaan o Jerusalem, na kung saan nandoon kami, mga kaibigan, nakatira ngayon doon sa isang hotel. Hindi na po. Ang kaharian ng Diyos ay ang kanyang paghahari sa ating buhay. Paano po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kung tayo ay may panibagong espiritu, ipinanganak na espiritong mula sa Kanya. Paano po tayo magkakaroon ng panibagong espiritu? Kung tayo ay magsisisi ng ating kasalanan. Paano po tayo magsisisi ng ating kasalanan? Kung tayo ay mangangako at magsasabing mula ngayon, ang iyong kalooban ang siyang matutupad sa buhay ko. Ang kalooban po niya ay walang iba kundi ang kanyang mga salita. Sa ganong paraan, matutupad na ang sinabi niya sa kanyang mga salita. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Ang kanyang kaharian darating dito. Thy will be done on earth. Matutupad ang kanyang kalooban sa mundong ito. Saan man po tayo naroroon, Ehipto po ang ating kinaroroonan. Kung tayo ay hindi pa malayang nagsasamba sa Kanya dahil hindi pa tayo nakapagsisi at hindi pa tumanggap ng isang malayang bagong espiritu upang tumupad sa Kanyang mga kalooban. Tayo ay nakabilanggo pa at narito po ang mensahe ng panibagong Moses na nagsasabing lumabas na tayo sa ating Ehipto. Ang ating gawin ay kailangang tayo ay manampalataya at magsisi. At wala pong imposible sa harap ng Diyos. Kung nakikita ninyo ang mapulang dagat, ang Red Sea na nasa likod ko, parang imposible pong yan ay mahawi at magkaroon ng daan na madadaanan ng tao sa kalagitnaan. Wala rin pong imposible kahit ang inyong Red Sea ay ang inyong relihiyon. Ang Red Sea ninyo ay ang inyong denominasyon. Ang Red Sea ninyo ay ang imposibleng tahakin ninyo. Hahawiin ng Diyos yan. Manampalataya kayo sa Kanyang mga salita at sa Kanyang kapangyarihan. At ito na po ang pagkakataon na ang lahat ng mga tunay na Israelita sa Espiritu ay magkakaisa sa pangunguna ng bagong Moses na nagdadala ng mensahe ng kalayaang sinasabi, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya po si Satanas na siyang pero ay wala nang magagawa sa ating buhay, kundi tayo ay kanyang bibitiwan. Ang ating pong gagawin, kailangang tayo ay gumawa ng isang desisyong lumakad sa kanyang kalooban. Mag-decide po tayo na lumapit sa ating tunay na tagapagligtas, sapagkat kung paanong tinawag ang physical na Israelita, ganun din po ang pagtawag sa spiritual na Israelita, na siyang tunay na Israelita sa Espiritu, upang sila ay lumabas at pagkatapos makinig sa boses ng Diyos na walang iba kundi ang kanyang mga salita. Kaya pinadala po ang kanyang pinahira ng langis na nagdadala sa mensahe ng pangalawang Moses na nagsasabing lumabas na tayo sa ating Ehipto, ang kasalanan, at lumabas na tayo sa pagkakatali kay Pharaoh, kay Satanas, at lumabas na po tayo at lumakad sa ating Red Sea. Mahahawi po yan at naghihintay ang ating Kanaan na walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ito na po ang ating pagkakataon. Magkaisa na tayo, lumapit at pagkatapos magsisi. Sumulat po kayo sa akin sa address na naka-flash sa inyong screen para po sa kompletong impormasyon kung paano kayong magiging isang tunay na membro ng kanyang kaharian. Kaya po mula dito sa Red Sea, bordering Israel and Egypt, at sa aking kanan na yan, Jordan, inihahatid ko sa inyo ang programang itong tumatawag upang kayo ay lumapit, manampalataya, sambahin natin siya tulad ng pagsambang may kalayaan ng mga Israelitas noong unang kapanahunan.
Mga kaibigan at mga kababayan, dahil nawalan po tayo ng time sa mga sandaling ito, ngunit bago po tayo magtapos, narito ang mensahe ng ating Power Thought. כי שמך צורב את השפתיים, כי נשיקת שרף. אם אשכחך ירושלים, אשר כולה זהב. ירושלים של זהב, ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני Sinasabi po sa ating Power Thought, man usually protests against unjust criticism but accepts unearned applause. Kadalasan ng tao ay nagpoprotesta sa isang di makatwirang kritisismo, ngunit tumatanggap naman ng di pinaghirapang papuri. Sa mga mensaheng yan, iniiwan ko kayo sa kamay ng ating buhay na Diyos. Tayo po ay mananalangin para sa ating miracle and healing time. Ilapat po inyong mga kamay sa inyong TV sets at tanggapin ang kanyang mga pagpapala. Anak ng Diyos, igagawad sa iyo ng Panginoon ang lahat ng kanyang pagpapala sa araw na ito. Pagpapalain ka, pagagalingin ka, ang mga milagro ay darating sa buhay mo, hahayo ka at mananagumpay sa lahat ng gagawin mo sa araw na ito. Humayo ka, mahal ka ng Panginoon at babalik kang may kagalakan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa isang Hebreong pagbati, binabati namin po kayo ng Shalom. Boundless love and ending joy, this is my life. It's what I know. I can't believe that He selected me, Jesus my Lord. It's you I owe. He keeps me when I'm weary. He can heal me when I pray. He's even there beside me when I fall. His love surrounds me even when I go astray. I guess I have to say He's my all. Boundless love and ending joy, this is my life. It's what I know. I can't believe that He selected me, Jesus my Lord. It's you I know. When my world falls all around me, I call upon His name. And just in time He takes me by the hand. His ways are perfect, just like His Son who bore my shame. I don't even have to understand. Boundless love and ending joy, this is my life. It's what I know. I can't believe that He selected me, Jesus my Lord. It's you I owe, Jesus my Lord. It's you I know. Boundless love and ending joy, this is my life. It's what I know. I can't believe that He selected me, Jesus my Lord. It's you I know, Jesus my Lord.
שעזרנו אז, עוד הארץ נושאת יבולה, ועוד יפים הם הלילות בכנען, טרם השמש עולה. עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק, חסידה עוד נוגעת מעל, ועוד ניסה וגם ההורה ההיא עם ההי, שירה הממלא ליבי לעולם. לי 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 לי, וגם האורה ההיא עם ההי, קולה עוד עולה, קולה לא נדם, וגם ההורה ההיא עם ההי, שירה ממלא ליבי לעולם. עוד מזיב השדה שעזרנו אז, עוד הארץ נושאת יבולה, ועוד יפים הם הלילות בכנען, טרם השמש עולה, וגם ההורה ההיא עם ההי, קולה עוד עולה, קולה לא נדם, וגם ההורה ההיא עם ההי, שירה ממלא ליבי לעולם. לי 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 For more information on Powerline, email us at pl@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Tune in again next time for another inspiring episode of Powerline.